back. Gulat ka nun, Tigay. Ayan. Kanina matawa na tawa si Ate Guy. Sa niya kasi syempre nakita niya kayo ulit. At habang commercial break, hindi niyo lang narinig, kanya-kanya sila nang sabi, anong favorite mong movie ni Ate Guy? Ito meron dito, Andrea, paano ba maging isang ang galing ni Ate Guy doon? Sabi talaga nito, nagsikip ang dibdib ko. Sabi niya, so, sobrang galing mo doon, Ate Guy. Nagsara daw ang sinihan sa Till We Meet Again. Hindi ma-accommodate, ang dami ng tao. Wala kasi nanonood. Hindi, imposible. At syempre, nag-share ako ng sarili kong paborito. Sabi ko, Ate Guy, ang favorite ko naman ay Tinik sa Dibdib. Bakit? Dahil nandun po ako. Isa akong dakilang extra doon. Doon ko talaga, gusto ko lang i-share, doon ko unang first na nakita si una talaga at first pa. Doon ko unang nakita si Ate Guy sa Tinik sa Dibdib. Bilang ako po yung young Dina doon, na medyo may sayad, di ba? Tapos, ito ko talaga si Ate Guy. Ang first impression ko talaga pag nakita ko sa kanya, ba't ganun yung mata niya? Para talagang, di ba, kumikislap, parang may fall, sabi nila, parang may nangungusap yung mga mata ni Ate Guy. Marami po nagsasabi, no, at marahil tama naman talaga sila. At natatawa ka sa akin. Nasyo na, Ate Guy, natatagda lang ka sa akin. Sorry. Ang cute nga eh. Ang cute niya, gusto ko panoorin ka na lang. Gusto mo, Ate Guy, doon ka na. Kaya joke lang. Di ba pwede dito na rin lang ako? Ay, tama naman. Ano ba yan? Di ba yung sinasabi ko kanina, no, marami ho talaga nagsasabi na, well, marami nakaka-relate naman kasi kay Ate Guy, kaya siguro minahal din siya ng todo ng masa, no? Lalo na nga po sa humble beginnings mo, di ba, Ate Guy? Ang pinaka-popular nga na kwento dito na alam na halos ng karamihan, yung pong naging pagtitinda niyo noon ng tubig sa tren. Hindi lang yun. Nagtitinda ako ng mga kakanin at saka yung mga lutong ulam sa gabi sa palengke. Ah, wow. Sa Iriga po ito. Oo. Ayan, galing kami dyan kay Mayor Madeline Alpilor Gasmen, ha? Ayan, ha? Pagka naubos yung yung ulam na tinitinda ko, binibigyan naman ako ng 10 centavos. Ah, yun po ang pinaka-ano sa Oo, inyo? parang bayan. Marami na po nabibili doon? Oo naman. Ah, talaga? Noong araw. Tapos yung tubig po na binibenta nyo, parang mineral water na yun? Hindi, sa poso. Sa poso? Ang gagawin ko, maghanap ako ng mga bote. Bote ng mga bote, tapos nililinis naman namin, di ba? Saka, nakabuti na rin siya noon. Hindi. Ay, hindi. Maghanap ako ng bote, yung tinatapon na bote. Kinukuha ko. Tapos sinugasan namin, nililinis ko. Tapos nilalagyan ng tubig sa poso galing. Ah, okay. Kasi nga Kaya lang natatalo ko ng mga kasi yung iba, malamig na. Eh, siyempre ako hindi. Kaya minsan hindi nabibili yung ano pong tubig ginagawin? ko. Kinakanta-kanyo na lang sila para mabili ng ano. Kumakanta na po ba kayo that time? Hindi pa, bata pa. Ilang taon po kayo nun? Nagtitinda kayo ng mga tubig, kakanin? 5, 4, ganun. At that early, Nakagisnan ko na nagtatrabaho ako. sa batang edad, very entrepreneur na si Ate Guy, di ba? Ang taray nun, di ba? Pinakabatang Hindi, entrepreneur. Natrabaho na ako ng bata. Nakagisnan ko na yun. Opo, no? Pero ano talaga yung pangarap niyo noon na maging? Teacher siya sa mga bata. Teacher. Sa mga so yun bata. talaga ang dream niyo. Yung parang sa mga grade school, ganun po. Oo, yung mga bata ba, mga sa elementary. O sa kinder, ganun. Pero during those times, ito po ba ni sa hinagap o na-imagine nyo na natatawa si Ate Guy sa inyo? Kinder. Sa kinder. Oo, kasi laki kasi yung mga bata. Kaya mo lang tatawa si Ate Guy. Kaya hindi na tinuloy ni Ate Guy kasi baka mapagkamera siya estudyante. Oo, estudyante. Oo, kasi parang yung teacher nyo ay kasing laki nyo lang, di ba? Oo, di ba? Huwag ka mag-alala, Ate Guy, nakaka-relate ako. Pero Ate Guy, kanino ka ba nagmana ng talent sa pagkanta? Hindi ko alam. Hindi, ang nanay mo hindi kumakanta? Alam ko sila yatang tatlong magkakapatid kumakanta nung araw. Ah, ayun. Ay, Kaya nga alam ko lang Grant in the talaga Family. mahilig talaga na kumanta. Tapos saka ko naisipan na bakit hindi ko yung gawin na sumali, ganun. Oo, kumbaga pagkakitaan na, di ba? Oo, Bilang kaya- entrepreneur ka naman ng batang edad. Oo. Ba't hindi mo pagkakitaan ng pagkanta? So ito, sumali ka na sa mga singing contest. Oo. Unang singing contest na sinalihan mo, Ate. Sa Hindi pa, yun na ba yun? Hindi ba sa ano muna, sa Sa Iriga? Meron ba sa Iriga po muna? Darigold Jamboree. Dari Gold. Di ba gatas Liberty yun? Big Show. Gatas yun, di ba? Oo, naririnig ko sa tatay ko yan, yung Dari Gold na yan.
Dito na sa Manila yon. Pero yun nga po yung Di ba ito big show sa Bicol? Okay, ayan. Naku, tinan mo nga naman, no? Sino ho that time yung favorite singer nyo na talagang inspirasyon nyo? Barbra Streisand. Wow. So, it's 3 in the morning. Oo. You know we're inside. Pero hindi rin yung mga kanta niya bira kong kantahin. Oo nga, ate Guy. Para namang hindi. Paano napakataas, hindi ko kaya. Mga tipong some good things never last, mga, di ba? ano lang yun, si Kuya Boy lang may kaya nung kantahin. Ay, di ba? Si Kuya Boy Palma, oo. Dire-record pa namin yung kanta niyan. Naalala mo pa ba, Ate Guy, nung nagsimula kayong kumita sa pagkanta? Siyempre, this time, mas malaki-laki na to sa G Centimos, di ba? Dahil, kumbaga, kung noon tubig lang kakanin, this time, yung, sumasali ka na sa singing contest, ano yung una-una mong nabili or medyo naipundar? Sa 20 pesos, may 20 pesos. Sa 20 pesos. Anong una mo binili, Ate Guy? pagkain. Wala ko yung pagkain. Pero sabi mo nga, nung time nun, G Centimos, ang laking halaga na, naging 20, di mas malaki na yun. Kaya nga matagal din mayroon kami pagkain. Oo. Nako, kita mo nga naman, di Hindi ba? masaya talaga. Kahit ganun kami, masaya pa rin ako. Mas gusto ko kanila din. Bakit inyo ako minahal? Diba? Sige nga. Sige, ano ko, yan ang ating pagkukwentuhan sa aming pagbabalik. Siyempre, tatanungin natin, ano nga ba ang pinakaminahal nyo kay Ate Guy? At siyempre, pag-usapan natin yung mga past films, songs, at iba pa. Siyempre, when moments come back. Okay. Yes! At talaga nandito pa rin po tayo sa Moment Studio! Diba? Talaga naman! Wala namang pagsidla ng mga tao dito. Ay nagkakaamuyan na sila. Diba? Dikit-dikit na sila dyan. Alam naman natin ang pinakamatinding love team sa pelikulang Pilipino. Diba? May record na talaga to. Guy and Pip. Sige, kayo na ulit. Alam mo yan, naku, alam na alam siyempre nila yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang tinatanong ko si Ate Guy, parang echo na lang si Ate Guy dahil alam na alam nila kada detalye, di ba? Sa inyo pong palagay, Ate Guy. Tawang-tawa si Ate Guy. Diba? Ay, pareho kami ni Ate Guy, natatawa, gumaganda, di ba? O, di ba? Ay, may pagkakapareho kami ni Ate Guy. Ayan. Sa palagay mo, Ate Guy, bakit kaya ganun naging kapatok ang love team niyo, ang tambalan niyo ni Kuya Pete? Siguro dahil sa first love ko eh. Oh! First, kumbaga po, nagre-reflect, syempre, na, pag first love, ay, Hindi pa ako artista kasi noon. talaga? Nakikita ko sa TV. Napapanood mo na si Napapanood Kuya ko na, Pete? oo. Ang tanda mo talaga, Kuya Pete. Oo, tapos yan noon. Bata na rin siya noon, oo. Yun dahil yan si Kuya Pete, masarap ang Sabi ko, sana katrabaho. makilala ko, sana makilala ko. Nakilala ko nga. Nung makilala, pinakilala kami ni Tito Ale sa kanya. Sa TV5. Opo. Si Alquin po? Alquin, TV5. Ang doon kami nagkita. Hindi pa po kay artista nito. Mas naunang nag-artista si Kuya Pete. Oo. Kumakanta-kanta na siya. Oo. Ito po, may short clips kami na ipapakita sa inyo mula sa pelikula niyo ni Kuya Pete. Ito. Ay, syempre, di ba? Si Maria Leonora. Tama pa naman yun. Anak namin. At saka Ate Guy, ba't yung anak niyo hindi sumasayad yung paasa? Ayan, of course. Ito po ay movie clip from Maria Leonora Teresa. Siyempre, obviously, May magkamukha pa ba si Maria Leonora? ayan, ang kanila pong doll dyan ay si Maria Leonora Teresa. Sa mga bagets na nanonood ngayon, di ba? Oo, ano talaga, no? Wide-eyed si Maria Leonora Teresa. Hindi siya, chinky eyes. Ayun, no? Siya lang naman ang manika sa buong kasaysayan ng Philippine movies na may sariling hukbo ng mga tagahanga. Tama ba yun? At my birthday, Kailan ang birthday ni Maria Leonora? October 6. Ay, alam pa ni Ate Guy. October 6, di ba? Imagine, alam nyo ba, noon kapag hindi raw available si Guy and Pip, pwede siyang representative, di ba? At pinipilian pa rin siya ng mga fans. At Talaga? wala siya, nakatayo lang siya. Wala siyang boses, Ate Guy. Talagang gano'n. Nahiya. Kasi nakikita Mahiyain rin siya. yun eh. Very shy. Mayayain din siya, parang ako. Yung pangalan niya po, Maria Leonora Teresa, saan galing yun? Saan ba galing siya? Sino po ang nagpangalan? Hindi. Bigay.
Sige, kayo na. Sagot, sagot. Sige, saan galing? Sa Lola. Lola niyo po? Lola. 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 Lola ni Ate Guy. Lola mo daw, Ate Guy. Teresa kasi pangalan. Yung Maria, yun din, yung Lola. Ewan ko. Basta nilagyan lang na Maria sa umpisa. Tapos Leonora ang lola ni Ate Guy. Teresa. Teresa, sorry. oo. Yung Leonora, syempre. Nora lang. Ano naman, Ate Guy, ang pelikula, ang pinaka-challenging para sa'yo? Pinaka-challenge ko na parang feeling mo, hindi ako to eh. Talagang kailangan, medyo ibang ikaw. Ano pelikula? Marami. Marami. Floor, pinaka-challenging. Di ba tong baka? Kasi hindi ako dancer kasi. Bakit sa Superstar, Ate Guy, nililifting ka pala. Superstar, tapos nililifting kang Kita mo naman ganyan. ang katawan ko, no, napakatigas. Hindi ka talaga hindi, into dancing, Ate Guy. Pero, syempre sa Superstar na ilang taon nang tinagal, di ba? 22 years. Konti na lang, silver anniversary na, di ba? Nag-silver na. Give it a chance, Ate Guy. Gusto mo bang gumawa ng ala Superstar? Ibang tema na siguro. Pero ibang tema. Pero nandun pa rin yung, Oo, pag ready ka na, umawit ulit. Oo. May singing. Unang-unang guest, ikaw. Ay, talaga. Siyempre. Ate Guy naman, di ka ini-expect yan. Kanina, narinig ko siya kumakanta. Bakit hindi natin hilingan kumanta si... Ay! Kahit konti na, sige na. Hoy! Para sa akin! Para sa akin! Gusto ko sana duet tayo, Ate Guy. Ay! Ikaw na lang muna para ano. Sige, pero konti lang. Kasi ka talaga naman nagbigay doon. Kalahati. Naku, Ate Guy, hindi ko talaga pinagandaan to. Kalahati. Sinong mapala? Sino ang kaawa-awa? Kami bang yaong ang buhay ay inialay sa bansa? Yay! Isa po yun sa paborito ko rin pelikula ninyo, Flor Contemplacion, di ba? Pero ito naman, trivia naman po sa pelikulang Himala, di ba? Siyempre, di ba, all-time favorite din ng Himala. At nanalo na to ng maraming awards, di ba, sa ibang bansa. Isang eksena po doon kung saan required kayo na lumuha sa kaliwang mata.